Magandang gabi sa bawat isa. Muli, may devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa mga ngaral. So, yon. Salamat dahil natapos na natin tong book ng Kawikaan at ngayon ay dito na tayo sa mga ngaral. So, babasahin ko lang muna itong nasa taas. Medyo malabo lang para malaman natin kung ano ba ang pwede nating makuha dito sa aklat ng mga ngaral. Verse 1 ng chapter 1 hanggang verse 3 yung ating babasahin. Pero unahin ko muna to. Okay? At yun, umpisa na natin. Ang aklat ng mga ngaral ay naglalaman ng mga kaisipan ng isang lalaking nagbubulay-bulay sa kaiklian ng buhay ng tao. Tinatalakay rin dito ang salungatan ng buhay, kawalan ng katarungan at pagkabigo. Nagwawasak ito sa pagsasabing ang buhay ay walang kabuluhan. Hindi niya ito maunawaan ang mga paraan ng Diyos na may hawak sa buhay ng tao. Gayunman, pinapayuhan niya ang mga tao na magtrabahong mabuti, subalit magsaya rin dahil sa mga kaloob ng Diyos. Subalit ipinapakita sa aklat na ito na ang pananampalatayang batay sa Biblia ay higit na malawak at maaaring tingnan ang kalawakan ng pag-asa at pag-aalinlangan bilang bahagi nito. Gayunpaman, marami ang nakadarama ng kaaliwan pagkat nasasalamin nila sa aklat na ito ang kanilang sarili. Natuklasan nila ang Bibliyang nagkakaloob ng kahulugan ng buhay. So, yun. Tinutukoy dito sa aklat na to ay yung sumasalungat sa ng buhay ay walang kabuluhan. So, yun. Next time, pag-uusapan natin tong instruction dito. Pero, dadako na tayo dito sa chapter 1 ng Kawikaan ng mga ngaral. Yun, verse 1 to 3 yung ating babasahin. Ito ang mga katuruan ng mga ngaral, ang anak ni David na hari ng Israel. Napakawalang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? So, tinutukoy dito at tinuturo ng verse 1 hanggang 3 na kung patuloy tayong, alam mo yun, yung magpo-focus lang tayo sa trabaho, kung tayo ay magtatrabaho lang ng magtatrabaho, ano ang ating mapapala? Bukod sa tayo nakakain, nabibili natin yung luho natin, yun ba ang magiging natin? Kumbaga, pinakang masaya sa buhay natin? Doon ba tayo makakaramdam ng, alam mo yun, yung fulfill na kasiyahan? Yung pakiramdam na parang walang kulang sa'yo, kumpleto ka kahit na ano man yung mga bagay na hinihiling mo. Ganun ba yun? Sinasabi dito sa aklat ng verse ng mga ngaral, chapter 1, na walang kabuluhan ang ating buhay kung tayo ay magpo-focus lang sa trabaho.
kailangan natin ng Panginoon na siyang nagbibigay ng kalakasan sa ating katawan sa panahon na tayo ay nanghihina, nanlalambot, sa panahon na tayo ay napapagod. Kailangan natin ng Panginoon. At sa panahon na parang hindi natin maintindihan yung mga bagay-bagay, yung sitwasyon natin, bakit tayo nasa ganitong sitwasyon. Tumutukoy ito na kailangan nating dumako din sa church. Magsimba, makinig sa ating mga pastor at pastora na patuloy niyang ginagamit sa ating buhay. At sana naunawaan mo yung gusto kong sabihin patungkol dito sa verse 1 hanggang 3 ng mangangaral. Yun, sana po ay naunawaan nyo. Huwag lang po tayo mag-focus sa trabaho. Huwag lang tayo magpakapagod sa trabaho. Magpahinga din po tayo sa presensya ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin po ng mangaral, chapter 1, verse 1 hanggang 3. At yun, sana po ay naunawaan nyo po. Hanggang dito na lamang po. See you tonight. Devotion, at kung medyo naguluhan po kayo doon sa aking paliwanag, sa aking pagbabasa, ay malaya po kayo mag-comment dito. At yun lamang po, at marami pong salamat. God bless po sa inyo pong lahat. Bye-bye.